Pagkatapos lamang nga pong matalo ang Golden State Warriors kahapon laban sa San Antonio Spurs, magkakaroon nga agad sila ng pagkakataon muli na makabawi bukas ng umaga sa kanilang rematch. Pero ang pagkakaiba, home court rin naman nga po ng Spurs gaganapin ang kanilang laro. Kaya isang malaking katanungan, kung matatalo nga ba ang Golden State Warriors ng back-to-back laban sa isang eliminated team na San Antonio Spurs? Well, para nga po sa inyong kaalaman, bago pa man magsimula ang kanilang rematch, dehado na talaga dito ang Warriors since hindi na naman maglalaro bukas ang kanilang superstar na si Stephen Curry, kung saan nakita naman nga ninyo kung gaano kalamya ang kanilang team kapag wala ito. Maliban dyan, sobrang pabor ang kanilang laro sa Spurs since maliban nga sa pagkakaroon nila dito ng home court advantage, mabubuo rin naman ang kanilang puwersa sa inaasahang paglalaro na ni Victor Wembanyama at ni Devin Vassell na nawala noong nakarang araw dahil sa injury. Sa madaling salita, malaki ang tsansa ng Spurs na matalo na naman ang Golden State Warriors sa kanilang game at ma-extend sa 3 games ang kanilang lose streak kung walang gagawing pagbabago. Uulitin ko lamang mga idol, kung walang gagawing pagbabago o adjustment si Coach Steve Kerr sa kanyang rotation. Samantala, napatunayan nga po ngayong araw ng Los Angeles Lakers na kaya talaga ng kanilang team na manalo laban sa pinakamalalakas na kupunan o contender sa East at West. Kaya di na nga nakapagtataka kung maggugulat naman ang Lakers ngayong season kagaya ng ginawa nila ng nagdaang taon. Pero hindi pa rin naman nawawala ang mga agam-agam ng ilang mga analyst sa kanila dahil sa pagkakaroon pa rin naman ng napakalaking butas o kahinaan. At isa nga dyan ay ang napakahina nilang bench na paunti-unting na-expose sa kanilang mga laro. Sa katunayan, halos wala rin naman nga pong masyadong nakukuhang opensa o puntos ang Lakers mula sa kanilang bench since masyado nga silang nakadepende o umaasa sa kanilang starting lineup. At dahil dyan, may mga analyst na ang nagsisimula ng magbabala sa kanilang team gayong posible nga itong mag-backfire at maging isa pang napakalaking problema pagdating ng postseason. Alam naman nga ninyo na isa nga sa mga requirements para maging isang championship ay pagkakaroon ng malalim na bench na maaasahan nila pagdating sa opensa, which is salungat ang nangyayari ngayon para sa kanila. Samantala, dito naman, kahit man nga po nag-step up na ng husto sina Naz Reid at Anthony Edwards laban sa Lakers, hindi pa rin naman nga kinayang buhati ng Timberwolves nang wala ang kanyang mga kakampi na sina Rudy Gobert at Karl Anthony Towns. Kaya sa pagtatapos nga po ng kanilang laro, hindi na naman napigilan pa ni Anthony Edwards ang kanyang emosyon na magreklamo sa mga referee. Base nga po sa naging pahayag nito, napakahirap nga pong tanggapin parati na lamang silang hindi nakakatanggap ng kasing raming free throws ng kanilang kalaban. Gustuhin man nga po niyang makipag-compete sa pagkuha ng bola, sadyang nawawalan pa rin naman siya ng gana gayong expected na magkakaroon dito ng unfair na tawagan ang mga referee. Yes mga idol, ang sinabi nga dito ni Anthony Edwards ay ang napakalaking free throw differential sa kanilang laban kung saan nakakuha nga dito ang Lakers ng 29 free throws kumpara sa 13 free throws lamang nila. Kaya nagpapatunay lamang na ito ang tama ang kanyang nirereklamo at pinagsasabi pa noon sa mga referee na minamanipula nga talaga daw nito ang mga laro sa NBA. So yun lamang mga idol. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga nangyayari sa NBA. I-follow nyo na ang ating Facebook page. Thanks for watching.